Magandang araw Laguna, Lunes na naman po, ibig sabihin umpisa na naman ng isang bagong linggo. Speaking of pag-uumpisa po, napakalapit na pong magsimula ang eskwela o yung pasukan ng ating mga estudyante. Sa katunayan po, meron na ngang ilang institusyon na nag-umpisa na ang klase, kagaya na lamang po ng UP System. Kasama po dyan ng UPLB, nagsimula na po ang klase noong September 10. Last week lamang po yan. Kaya naman po ngayong umaga, yan ang ating pagkukwentuhan. Makakasama po natin ang ilan sa mga naapektuhan sa pag-transition po mula dun sa face-to-face o yung regular schooling patungo po sa online, blended or remote learning. Ako po si Grace. Maganda po ang ating magiging talakayan ngayong umaga. Kaya naman po tutok na at pagsaluhan natin ang magandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. At nagbabalik po ang ating programang dito sa Laguna. Welcome po. At binabati po natin yung mga nakatutok sa atin live sa ating official Facebook page, facebook.com/dito sa Laguna TV. Ganon din po yung mga nag-aabang sa atin tuwing Sabado sa Community Cable Channel 8 sa ganap na 10:00 ng umaga. Bago po natin umpisahan ng kwentuhan, ilang updates lamang po, no? As of yesterday po, ang Laguna ay nagtala na ng 2,816 active cases. Sa buong Pilipinas naman po, meron na tayong 261,216 confirmed cases. Mula po dyan, 49,277 ang aktibo pa. Pero bukod naman po dyan, meron naman tayong 207,568 recovery. So medyo mataas-taas naman po yung recovery. Ngunit hindi po ibig sabihin yan ay tayo ay magpapabaya na. Kagaya po ng lagi naming paalala sa programa, sumunod po tayo palagi sa health protocols. Stay at home po kung wala namang importanteng gagawin sa labas ng bahay. Magsuot po ng face mask, face shield at sumunod pa rin po sa social o physical distancing kung lalabas ng bahay. Idagdag na rin po natin dyan, mag-vitamins po tayo at saka panatilihin po natin ang healthy lifestyle. Noon pong nakaraang Lunes, ang ating pong napagkwentuhan ay ang tungkol po sa isa na namang sektor na apektado rin ng pandemya. Ito nga po ang Laguna Events sector po, no. Nakasama natin dyan si Ma'am Grace, yung aking katukayo. Kasama din po si Ma'am Lay at saka si Attorney Jenny. Ibinahagi po nila sa atin yung kanilang experiences sa gitna ng pandemya. Kasama po dyan, ibinahagi din nila yung kanilang mga adjustment na ginawa at ginagawa pa dahil sa community quarantine. Shinare din po nila sa atin kung paano nilang nakikita ang Laguna event sector sa mga susunod na panahon. Ngayon po umaga, kagaya ng aking nabanggit, may kinalaman po sa adjustment nating lahat sa online o blended o remote learning yung ating pagkukwentuhan. Kaya naman po, para umpisa ng kwentuhan, makakasama po natin ang isang guro mula sa Liceo de los Baños, si Sir John Emmanuel Ebora po. At makakasama rin natin ang isang parent ng grade 3 student, si Miss Charmy Sid Palis Unigo. Ayan. Hello Sir John, good morning po. Hi, good morning Miss Grace. Magandang umaga. At magandang umaga sa sa ating mga manonood. Ayan, si Ma'am Charmy, Mami Charmy, nandyan ka ba? Ayan, mukhang nagkakaroon ng kaunting technique. Ayan, si Mami Charmy. Hello po, good morning. Ay, mukhang nagkakaroon ng kaunting problema si Mami Charmy. Unahin na kita. Ayun na, ito na ako. Hello, good morning Miss Grace. Good morning Sir Jan. Ayan, hello po. Unahin ko na si Sir Jan. Sir Jan, matanong ko lang. Kasi, syempre, yung parents ang daming reservations. Nung akala nila mag-uumpisa na ulit yung face-to-face na pag-aaral, ang dami nag-iisip, teka lang, parang ayoko yatang i-enroll ang anak ko ngayon. Next year na lang kaya. Tapos, nung nabalitaan na online na pala o remote learning, syempre may mga question din. Paano yun? Paano yung gagamitin gadgets? Paano yung aming internet connection? Ano kaya ang setup sa bahay? Or siguro yung general na financial state nila. So, kumusta yung enrollment sa Liceo ngayon? Sa Liceo ngayon, medyo bumaba ng konti yung enrollment namin sa elementary compared last year. Pero dumami yung mga senior high school. Kasi dahil siguro maganda na rin yung ginawa ng school namin na in-assure namin yung mga bata and mga parents na walang face-to-face classes, and then we will implement what we call flex or yung flexible learning experience sa aming school.
wherein meron kaming modular learning, merong online learning at blended learning. So in a way, okay naman yung status ng school namin ngayon. Okay. So siguro din kaya siguro medyo bumaba yung sa elementary tapos tumaas yung sa senior high. Kasi medyo mas mahirap bantayan pag bata, no? Pag senior high, kaya nang dalahin yung sarili nila. Oo. So, kasi pag elementary, tutok talaga dapat ng teacher. Siguro, yung parents may hesitant siguro na mahirap bantayan or baka walang magbantay sa kanila sa pag-aaral sa bahay. So, siguro yun ang isa sa mga dahilan. Si Mami Charmy, tanong ko lang, kasi syempre bilang parent, no, pumasok ba sa isip mo man lang or dumaan ba sa isip mo na parang ayokong enroll si Sid ngayong year na to. Next year na lang kaya? Magandang tanong yan, Miss Grace. Actually, before kasi, di ba, wala pa naman direct memorandum from DepEd if mapupush through talaga ang online classes. So, prior to that, there are private schools na offering online classes for this school year. So, tama ka, there was a point na nag-inquire talaga ako sa mga private schools, asking them about the process for their online classes and especially kung magkano siya. Kasi naniniwala ako na mahirap maging idle ang bata, especially this time. So, si Sid kasi nasa public school siya. So, if maging idle dahil na magiging face-to-face ang class ng DepEd, which is hindi pa nila na-announce before. So ako naman, as a mom, ayun yung ginawa kong move. I inquired sa mga private schools natin. But then the DepEd, they have come to the decision na magkaroon ng blended online or modular learning. So that was a good sign. So I decided, okay, I'll go for it. Diretso kami sa public school. Okay. Sir John, nag-umpisa na ba yung mga klase ninyo? Kailan kayo Yes. We started last August 24. Bali, yung week na yun, yung August 24 na yun is parang orientation and simulation ng online learning. But yung following week, August 31, yun yung parang pinaka-week 1 ng talagang klase namin sa Liceo de las Bañas. Okay. Alam ko, natanong ko na to off the air, pero siguro baka ma-curious din yung ating audience, no? Di ba parang may inisyo yung DepEd na October pa yung start ng klase? So, paano sa yung classes ninyo? So nagulat nga kami noon na biglang nag-issue yung DepEd kalagitnaan ng we're prepared na kami magbukas. Buti na lang tong COCOPEA o yung Coordinating Council for Private Education or mga association ng private schools nag-request sa DepEd na kung maaari ay magbukas na ang mga private schools since we are prepared. Because aminin natin, malaki yung economic impact kung hindi pa magbubukas ang private schools kasi most of us are wala ng trabaho simula last April. So, we're prepared. Okay na naman. So, we push through. So, we push through with the opening of classes. So, allowed kami na magbukas ng klase from DepEd. Nice. So, speaking of pag-uumpisa nga ng klase, Sir John, kamusta yung setup mo para sa remote learning, sa online classes? Nagre-report ka ba sa opisina o ginagawa mo ba ito sa bahay? Tapos, anong preparasyon? Like, bumili ka ba ng additional na camera, ng mic, ng pailaw, ganun? Ring light, ganun. So, hindi naman kami required na magpunta ng school. But the problem is, wala kaming internet sa bahay. Since kakalipat lang namin ng wife ko, we just got married. And then kakalipat lang namin, dahil nga sa lockdown, hindi kami makabitan ng internet sa bahay. So, napunta ako sa school para maki-internet in a way. Tapos, ang style ko kasi, sa isa kong klase, yung philosophy, meron akong sync class. So, meron kaming Zoom classes. Pero yung iba, nagpe-pre-record na lang ako ng lesson para they can watch it anytime. Yun yung kaigihan ng asynchronous learning din na parang they can watch anytime my lessons. Kung kailan mabilis ang internet or ganon. Wala naman ako biniling bagong gadget. Yung usual laptop tsaka cellphone ko na lang. Yun yung ginagamit ko ngayon. Si Mami Charmy, di ba October 10 pa mag-uumpisa? So, kamusta yung preparasyon nyo ngayon ni Sid para sa kanyang pag-aaral sa October? Meron ba kayong ginawang additional setup sa bahay kung saan pwede siya dong solo at makakapag-aral ng matahimik? Yun. Actually, Miss Grace, yun sa October 5 yung start nila sa public school. For preparation naman, ayun, laptop, pero since
grade 3 students all grade 3 students ay modular. So for higher grades, I think grade 4 or until grade 6, they have the option to go online or modular. But then for those kinder until grade 3 sa Lopez Elementary School ay modular lahat. So as for the preparation naman, more on ayun, yung isang vacant room for his learning. And then siguro mindset for Sid na okay, this school year, iba yung setup for your education. This would be our schedule. And then, more cooperation sa akin. Kasi, di ba, parang this time, napaka-vital ng role ng parents for their children's learning. So, si mami muna ang teacher, di ba? So, ayun yung challenge doon. Sa mga challenge. But other preparations, mga materials, meron na naman. So, that's okay na. Okay. So, speaking of transition nga, no? Sir John, ano yung pagkakaiba siguro, yung mga pagkakaiba na physical o yung face-to-face yung schooling kumpara ngayon na remote learning kayo? Actually, ang nakita ko pinagkaiba na aside from of course yung physical na pinagkaiba na wala ka sa loob ng classroom, mahalaga sa akin bilang teacher yung non-verbal cues ng mga estudyante. Kasi whenever I hold classes, I'm a bit theatrical. I make sure that my classroom is fun inside. Na parang sabi ng mga estudyante ko, sir, parang nag-go homily or parang siyang nasa comedy bar. Parang ganun yung ginagawa ko sa classroom. So, nag-a-adjust ako kapag inaantok yung estudyante. Nag-a-adjust ako kapag kita ko unattentive sila. So, gumagawa ko nun. Ang hirap ngayon, sa online classes, hindi ko alam kung may iba silang ginagawa. Kasi ako kasi bilang teacher, I don't require, hanggat maaari, kung hindi kaya ng internet, I don't require them na bukas ang webcam. Kasi naiintindihan ko yung mga estudyante ko na baka mahina ang internet or naka-data lang para makatipid, ay patay ang webcam. So hindi ko alam kung inaantok na sila sa akin, kung nahihayamot na sila sa akin, or naiintindihan ba nila. So that's one of the things siguro na malaking pinagkaiba ng physical sa online classes para sa akin. Okay. So kanina nabanggit na ni Mami Charmy yung kanya, no? Mas involved ngayon yung parents. Kagaya niya, nagpe-prepare din siya. Mami Charmy, paano naman yung scheduling? Na-inform na ba kayo ng school kung paano yung magiging schedule ninyo since modular nga ito? Kasi di ba pagka physical o face-to-face na schooling, parang may flag ceremony, tapos 8 to 9, ganitong klase, 9 to 10, ganito, tapos break. So, paano ngayon yung modular? Paano nyo siya gagawin? Actually, nung nagkaroon ng briefing ang school, together with the parents, that was online, merong schedule na binigay, pero hindi pa siya naka-plot what specific subjects or ano itong time. Pero definitely, yeah, there's a schedule. And then, the passing of the required worksheets. Kasi every week, di ba, there's a task. So the modules will be given prior to the start of the classes, right? Then, according to sa orientation, parang every Friday, the parents would be asked to submit the answered worksheet. So that could be through school or siguro pwedeng online din through Messenger. So, ayun yung niya. Sakto, nagtatanong ko pa nga lang, paano pag may submission, paano may requirement? So, yun pala, pag Friday, ayun yung ayun yung parang magiging setup. Every Friday, yung pagbibigay ng mga pag-submit, deadline ng submission ng mga given task for the students. Okay. Sir John, hindi ako familiar kasi di ba senior high school yung tinuturuan mo, tama ba ako? Yes, senior high school. Hindi ako familiar. Hindi ako umabot sa K-12 bilang yung edad natin. Pero yun, paano ba yung setup? Kasi ang alam ko lang na schooling, halimbawa 7:30 AM flag ceremony. Pag nag-start ng 8 hanggang 4 na yan, dire-diretso yung mga klase. Yung bang senior high, ganun din. Tapos, paano nyo ginawa ngayong online o ngayong remote learning? May adjustments pa ba kayo sa schedule? Okay, sa amin sa senior high, nung normal pa, before pandemic, yung usual na parang naranasan nung high school. Pinagkaiba lang niya ay, iba lang yung subjects na parang appropriate sa senior high school. Pero ang isang subject sa senior high school, it goes for 4 hours per week.
Yun yung normal. Ngayon, ang ginawa namin sa Liceo this school year, since we are under an extraordinary circumstance, 1 hour per week, yun lang yung synchronous class. So yun lang yung merong Zoom. Kasi nakakangalay at masakit sa mata na magdamag ka o maghapon kang nasa internet or nakaharap sa screen. So 1 hour per week lang yung synchronous class namin. Okay. Yung 2 hours doon ay asynchronous. So nagpapadala kami ng reading materials, nagpapadala kami ng mga videos, pre-recorded lessons, so they can study at their own pace and at the most convenient time para sa kanila. And then yung remaining 1 hour, yun yung parang assessment na parang doon namin ilalagay or doon sila magpapasa ng kanilang mga quizzes, ng kanilang mga activities. So, pasok pa rin yung 4 hours per week ng isang subject ng isang senior high school. Tapos ngayon, stick pa rin as in lahat ng subjects na kailangan nilang ma-take, tinitake pa rin nila. Oo, kasi mandated ang DepEd. Pinagkaiba nga lang noon ang meron ng tinatawag ang DepEd ngayon na MELC or yung Most Essential Learning Competency. No, kumbaga ay kinompress ng DepEd yung mga dapat matutunan ng mga estudyante. Yung pinakamahalaga lang kasi kung susundin mo lahat, yung original ay talagang mahaba at mahirap sa part ng magulang na magtuturo at mahirap din sa part ng estudyante. At of course, ang mga teachers, mahirap din. So, yun po. Tama naman. Ayan, tanong ko lang kay Mami Charmy, kasi syempre, alam ko si Sid na kapag umpisa na rin, no, may mga online lessons na rin siya. Tapos syempre, baka na nape-predict mo na rin. Palagay mo ba may time pa for extracurricular activities si Sid or other forms of learning kung matutuloy siya sa kanyang remote learning sa October 5? Yan. Actually, nitong nag-pandemic, nagkaroon si Sid ng opportunity for online classes. So, nagkaroon na siya ng experience dahil dun sa mga math trainings na sinagawa niya noong panahon ng lockdown. So, maganda yung naging experience niya. And I believe na another extracurricular activity yun na pwede pa rin naman niyang isabay while doing the remote classes sa pagpasok ng October 5th. Kasi pagpasok ng October 5, yung mga online trainings ay every Saturdays na lang siya. So, pwede pa rin siyang i-push through. Okay. So, kahit pa paano, matutuloy pa rin naman yung kanyang mga ibang activities. Maganda yun pa kaysa tutok lang fully doon sa kanyang lessons dahil lang adjustments. Yes, magandang experience yung mga online trainings. Actually, advantageous din siya kasi alam mo mas tipid pala siya kasi dati yung mga trainings na yung mga normal pa yung pasok, we had to go to Santa Cruz every Saturday para umattend ng mga trainings sa AMSV, so pamasahe, then pera pa yung McDo pagkain niya after the class, magastos siya every Saturday. So siguro bumabudget kami ng mga nasa 500 or more, pera pa yung mga pabili. Pag online, sa bahay ka lang. Babayaran mo lang yung online fee, online training fee, tapos snacks. Yun. Hindi namin kailangan mag-effort, gumising ng sobrang aga at bumahay. So, ayun siguro yung one advantage. Maganda siya. Kahit paano pala may advantage. Sir John, paano ngayon ginagawa ng mga estudyante mo yung consultation? Kasi syempre dati andali, punta lang sa faculty room, sir, ganito, ganyan. Ngayon paano siya? Paano yung setup nyo? Oo. Ako since kasi ang hawak ko ay senior high school, as soon as possible, I teach them to be independent. Okay. And then, tapos, dun sa subject ko, meron ng parang ginawa kong course guide. Kaigihan na rin, may background ako sa distance learning kasi kumuha ko na unit sa UPOU. So, na-adapt ko ngayon bilang teacher yung mga ginagamit namin doon. Para sa consultation naman, hanggat maaari, sabi ko sa mga bata, bago kayo magtanong, make sure hindi ko na siya na-explain doon sa aking course guide. But, gumawa ko ng bagong Facebook account na exclusive for online learning. Kasi sa mga estudyante namin, hindi naman lahat ay merong means for internet. Messenger is free. So, hanggat maaari, you chat me on Messenger at doon ako magre-reply. Pero sabi ko sa kanila, please don't chat me beyond 7 p.m. Because beyond 7 p.m. is family time. It's me time. Para din ma-manage yung time natin ng ayos.
Tapos sa online class, kapag may sync class kami, nung face-to-face in a way sa internet, sa via Zoom, okay na rin kasi nakakapagtanong sila in a way na hindi nila matanong kapag sila ay nagbabasa ng kanilang mga modules. So that's the opportunity na rin, yung once a week namin na sync classes. Doon sila nakakapagtanong sa akin. Natatawa ko kanina. Na-imagine ko kasi yung klase mo. Knowing you. Ayan. Teka lang, may tanong pa ako. Kasi kamusta naman ikaw as a person? Kamusta yung adjustments mo? Kasi syempre kakakasal mo lamang. Diba? Congratulations. Tapos magiging isa ka ng ama. So, paano mo minamanage ngayon? Kagaya nung nabanggit mo kanina, beyond 7, family time na. Bukod doon, ano pa yung mga adjustments na, o yung, paano mo dinidelineate yung trabaho? Kasi ang mga guro, hindi lang naman yan pag natapos na ang lesson, okay na. May pag-check, may preparation, pumapasok yan ng mas maaga sa usual. So, ano pa yung mga ginagawa mo? Ako, in a way, kasi, pangit mong pakinggan siguro sa iba, in a way, pabor sa akin yung online setup. Kasi, in a way lang. In some aspects. Kasi I get to spend more time with my wife. Kasi dalawa lang kami sa bahay. Sa parang ganun. Dalawa lang kami sa bahay na I get to spend more time with her. Tapos, ang ginawa kong preparation, since my wife is about to give birth, siguro this Friday kasi yung due date niya. Wow! My wife, yes, oo. So, buti nga hindi ngayon. Kinakabahan na ako. Buti hindi ngayon. My wife is about to give birth. Ang ginawa kong preparation dito, Grace, is nag-record na ako ng lesson na good for 4 weeks. Way back pa lang, parang nung sinabi na ganito yung mangyayari, months ahead, pinlano ko na, naisulat ko na, naibigay ko na sa mga bata, i-upload ko na lang siya per week para makita ng mga bata. So, time management din sa part ng mga teachers. Siguro tip ko na rin, kung pare-pareho naman siguro ang tinuturo mo, kaysa kung meron kang 8 sections na hawak, same subjects, might as well you record your Tapos, isa pa rin ginawa ko ay nung nagsulat ako ng module, I wrote the module as if I am talking to my students. Kasi mahirap sa part ng bata na babasahin niyo yung module na parang textbook style. Kilala ko ng mga estudyante ko na mahilig ako magkwento, meron ako mga side, gumaganyan yung lesson ko. So may mga annotations ako sa mga module ko na I wrote it as if I am talking sa harap nila. Na ang goal ng module ko is dapat maintindihan pa rin ng mga bata. And I assume sa paggagawa ko ng module na wala silang internet. Yun yung ginawa kong mindset eh. Assumption na wala silang internet, paano makakahabol yung mga walang internet. So, yun yung adjustment na ginawa ko po bilang isang teacher ngayong online classes. Ang husay naman ni Sir John. Prepared. Si Mami Charmy, gusto ko lang kamustahin. Ay, di ba si father ni Sid ay OFW, tama ba? Pero umuwi yata siya ngayon, di ba? Yes, Grace. Nakita ko yung mga post mo. So, Mami Charmy, paano yung feeling? Kasi OFW si Daddy, no? Tapos more on online na nga yung inyong interaction. Tapos ngayon pati si Sid nabawasan din yung face-to-face interaction sa mga kaibigan niya. So paano kayo sa bahay ngayon? Meron bang mga pag-uusap na nangyayari para i-explain mo kay Sid? Ano yung mga ginagawa mo bilang magulang? Yan. So, ayun nga, si Habi ay OFW, pero ayun, as of the moment, nandito siya para sa bakasyon. Actually, Grace, naging rin yan, issue din yan, kasi nga, alam naman natin sa Pilipinas na hindi kagandahan ng ating internet connection, di ba? So, during the time na si Sid ay may mga online classes nitong mga March, April, May, which is, that was from 9 a.m. until 12. So, ilang oras din yun. I would tell my husband na, Tay, huwag ka munang tatawag. Kasi, nag-online pa si Sid. Kasi, please, minsan kapag yung gamit mo ng mga gadgets, ay sabay-sabay, di ba? Humihina yung connection. So, nadi-disconnect minsan si Sid kapag minsan si Tay-Tay niya ay tumatawag during his class hours. So, I have to inform my husband, Tay, may klase si Sid or ganito. Or may online contest. Huwag kang tatawag ng ganitong oras kasi, baka ma-disconnect yung connection natin. Ganun mga scenario. Pero,
okay din naman siya na, ayun, dahil nasa bahay lang, may chance din si Sid na mas makausap yung tatay niya kapag online, nag-online yung tatay niya, may communication, so nakakapaglaro sila ng Blackman Go online, yan, pero lang ML, dahil hindi pwede si Sid sa ML, yung mga pambatang laro. So, ayun yung mga usual bonding moment nila, maglaro online. Bago ko ituloy yung question ko, binabati po ulit natin yung mga online viewers. Kung kayo po yung mga questions o mga nais ibahagi, i-comment lamang po sa ating comment page, sa comment section po pala yan. So, tanungin ko lang din, since nag-umpisa na nga kayo ng remote learning, Sir John, ng online classes, kamusta yung reception ng mga bata? Meron bang mga may mga comments ba dyan na, Sir, nahihirapan ako sa ganito, or Sir, mas gusto ko yung ganito? Kamusta yung pagtanggap nila sa online learning? Ayun, typical, kagaya nga na lahat ng bagay na bago. Hirap yung bata. Since we're in a period of adjustment, sanay silang nasa classroom, sanay sila nakikinig or natutulog sa classroom. I don't know anong ginagawa nila doon. But the main problem right now is the internet connection. Ang ganda nga na sinabi ni Ma'am Charmy kanina, na what if magkasabay-sabay? May mga estudyante ako na 4 na magkakapatid na sabay-sabay, iisa yung laptop, halimbawa, tapos or mahina yung internet connection, so nagka-crash. Tapos, meron kami mga estudyante din kasi na wala talagang means for online learning, so we gave them a modular type. Isa ring problem nila is, what if, ano kayang mangyayari sa akin? Hirap na nga ako sa classroom. Paano pa kaya akong self-study? Kaya, ang sabi ko nga sa mga co-teachers ko, magandang gawin siguro natin is yung mga lesson natin na online, yung nasa Zoom, and even our pre-recorded lessons, i-upload natin. Kasi ang ginawa namin dito sa Senior High School Liceo, gumawa kami ng Facebook group per subject. Nandun lahat ng materials. So kung merong pre-recorded lesson, doon makikita ng mga bata. Para halimbawa, gabi lang malakas ang internet sa bahay nyo, you can watch the lesson. So that's the beauty of it. So I think ginagawa na ng mga co-teachers ko yung ganung technique dito na para adjustment para sa mga bata rin, para mas maintindihan ng mga bata, para pantay-pantay din yung lahat ay natututo, walang naiiwanan. Tama yan. Actually, yung concern ko din kasi mahirap nga yung online learning tapos pagkapangit pa yung internet connection mo, hindi ka makakasabay basta-basta. So maganda yung adjustments na ginagawa. Iba talaga ang mga teacher natin, nagsasakripisyo para sa mga estudyante. Mami Charmy, ikaw naman, matanong ko lang, bilang yan na nga, binabalanse mo ang pagiging nanay, ang pagiging may bahay, ang pagtatrabaho na rin sa loob ng bahay. Pagkatapos ngayon, magiging ka pa, parang teacher ka na rin ni Sid. So, ka naman, paano mo inihahanda ang sarili mo o ano pa yung mga ginagawa mo para ma-ensure na pagdating by October 5, ready ka na rin? Ayun nga, siguro, nabanggit na rin ni Sir John kanina, time management yung kailangan sa dami ng mga activities for Sid, sa akin as a housewife, tapos yung mga iba't ibang mga racket pa. Preparation lang talaga yung kailangan ng proper time management. Na Grace, siguro hindi lang as for me, even sa ibang mga parents, marami silang preparation katulad ng mga scheduling. Okay, ito yung time mo for gigising ka, kakain ka, tapos ito na, time mo to study. Or kung modular kami, ito yung specific task na dapat mong gawin for today. Tapos after nun, you could give your child playtime, kung ano mang gustong gawin niya. Then, meron din dapat kayo coordination. Kasi ako, pinaplano ko for his learning. Ayokong i-spoon feed sa kanya. Siguro pag natanggap na yung modules, I would let him study on his own muna. And then as a parent, if siguro nakita ko he's having a problem for this subject or whatsoever, that's the time I could follow up. Pero kasi, gusto ko rin maging independent siya. Siguro, it's a good time. Kasi feeling ko rin ngayong time nitong modular at online learning, hindi natin masyadong mag-gauge ang output ng mga bata when it comes na they have already submitted the assigned worksheet, di ba? Kasi paano ma-validate exactly kung bata ba talaga yung gumawa ng specific task. So ako as a parent, or siguro pwede ko rin i-share sa ibang parents na
let's parang hayaan muna natin yung mga anak natin. And siguro pag na-study na nila, we could ask them or review them para malaman natin binasa ba ng anak ko tong activity na to for today. Parang huhulihin mo lang yung bata. And then pag alam mo, nag-iimbento to, hindi niya binasa, hindi niya pa inaral. So that's the time, papasok, anak, let's focus, let's study this. Ito, naintindihan mo ba to? So ayun, pero kasi kung nakita natin na, ito anak, may dapat sagutan dito anak. Ito, sagutan mo na to, sagutan na natin to. I think hindi dapat maging ganun yung scenario. Kasi di ba, baka yung mga bata, pag submit sa teacher, puro perfect score. Which is in reality, sa room, hindi pwedeng mangyari na perfect score ang lahat ng exercises or activity ng bata. Diba? So si bagong teacher, I think mahihirapan siyang ma-assess kung ganun yung magiging scenario, di ba guys? So ayun, as parents siguro, supportan muna tayo sa anak natin. Let us allow them to do their task on their own muna, and then when they're having a difficulty, okay, pasok tayo. Parang ganun muna yung mina-mindset ko when the modules already arrive. Para browse. Maganda yung sinabi ni Mami Charmy, no, mag-ready lang muna yung parents, pero wag naman sobrang spoon feeding. Marami pa ako itatanong kay Sir Jan at saka kay Mami Charmy, pero magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalala ng programa. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna. Bilang isang proud isko, ang pariralang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong ang pag-ambag. Walang iwanan. Kaagapay ako ng UP. At nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Ilang pagbati lamang po. Sabi ni Sir Mark Lester Chico, yung ating former host, ganda ng set. Wow, sir, thank you. Bumabati rin po ang husband ni Mami Charmy na si Sir Philip Sid Onigo. Hello daw po. Sabi din ni Ma'am Fe Mona Lisa Del Mundo, hello po. Hello din po sa inyo. Kamusta po? Meron pa po si Sir Eric Perfecto bumabate, hi daw po. At si Ma'am Joy Z Alvarado Javier, nagsasabi din po ng hi. Sa lahat po ng ating online viewers, binabati po namin kayo. Kung kayo po ay may mga komento o suggestion, mag-comment lang po sa ating comment section. Bumati rin po kayo para naman mabati rin kayo. Ayan. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin, ang makakasama natin, ay naging bisita na natin sa previous season, sa season 26 po, no? Makakausap po natin si Mr. Roy Padrid. Siya po ang SK Chairman ng Barangay Dila, Bay, Laguna. Hi Roy! Good morning! Hello! Good morning! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga nanonood. Magandang umaga po, ma'am. Ayan, so Roy, kasi nabalitaan namin na kayo daw sa Barangay Dila merong binuong programa para sa pag-transition nga ng mga estudyante from face-to-face o yung regular na schooling to online or blended learning. So ano ba itong Project Karunungan? Ikwento mo naman sa amin. Well, basically, ang Project Karunungan ay isang youth-led project for education. Nag-start siya noong 2019 at ngayon, ang Project Karunungan 2020 o Project Karunungan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Kasama namin ang mga
kabataan ng Laguna, mga youth volunteers, barangay staff, and we have consultants from CDC, and of course, this is headed by the Sangguniang Kabataan of Barangay Dila. Layunin nitong matulungan ang mga mag-aaral ng Barangay Dila, maabot ang isang makamasa, libre at accessible na edukasyon kasama ang mga guro at ang mga magulang, lalo na sa panahon ng pandemya. Saktong-sakto yung programa na ginagawa nyo. So, dati pa pala, 2019 pa meron. Pero ngayon, tinetailor fit nyo siya para sa pandemic. Tama ba? Yes. Ayan. Yes. So, actually, this is an annual program ng Sangguniang Kabataan. Okay. So, Roy, ikwento mo naman, paano nyo ba siya ini-implement? Kayo ba ay pumupunta? Dinadala nyo ba ang mga guro sa mga bahay ng mga estudyante? O ano ba yung ginagawa ninyo? Well, una, nagkaroon kami ng consultation, focus group discussion, and house-to-house survey. Una, yung consultation namin ay sa mga teachers, sa mga public school teachers. Ito yung mga talagang targeted beneficiaries namin ng program. Yung mga public school students, no? Sa public school teachers, nagkaroon kami ng initial consultation, nagkondak kami ng focus group discussion, tinanong namin kung ano ba yung magiging plano way before August pa. So, and then after nun, nag-conduct kami ng another survey, house-to-house survey, and at the same time, information campaign na din sa mga magulang and parents, no? Nung time na yon, medyo extreme pa yung community quarantine at hindi ganun kadaling lumabas. No? At sinubukan namin na as much as possible malaman kung ano ba yung klase ng blended learning na nakuha namin doon sa focus group discussion namin. Lalo't higit doon sa malalayong sitio ng barangay. So as of now, yung implementation nito ay information campaign, and then eventually magbibigay na kami ng supplemental learning materials directly to the students. Okay, speaking of yung supplemental na educational materials, saan nyo kukuhanin ito? Kayo ba yung magde-develop nito or meron kayong pagkukuhanan ng mga ito? Una, merong fund ang Sangguniang Kabataan, and nakalagay ito sa annual investment plan namin. So, pangalawa, meron tayong donation drive na kinundak, and from all over the Philippines, ganyan. Nakakatuwa na madaming nagdo-donate, dumadating na lang, sumusulat sila, nag-email sila. And then, pangatlo is sponsorship sa ating mga institutions and partnership sa ating mga private companies. Kasama natin dito ang Globe Telecom sa pag-implement ng Project Karunungan. And eventually, magkaroon kami ng mga limited Wi-Fi connections sa mga strategic areas natin sa barangay. In fairness, ang lawak pala ng nasasakop ng proyektong ito. Speaking of, ito ba ay limited sa Barangay Dila o ang ibang barangay ng Bay ay meron ding ganitong programa o proyekto? Ang Project Karunungan ay limited lang sa Barangay Dila. Targeted niya ang students ng Barangay Dila from elementary to senior high school. Pero ang municipal level ng SK Federation, meron itong tinatawag na supplemental project. Purchasing ito in line with education help sa mga school, no? Layunin ng SK Federation na mabigyan lahat ng barangay ng functional printer, heavy-duty printer, and a computer para makapag-conduct ng free printing sa mga schools, sa students, and sa kahit sinong nangangailangan sa panahon ng pandemya. Okay. So moving forward, ito bang Project Karunungan, target nyo ba? Kasi magsa-start na yung schooling ng public schools ng October 5. So target nyo ba na parang magkakaroon ba kayo ng parang break-in para sa mga estudyante? Or ano pa yung ibang gagawin nyo kapag lumalapit na yung pasukan? Right now, ongoing yung information campaign namin, no?
paulit-ulit pa rin natin pinapaliwanag kung ano ba yung mode of learning, ano ba ang mangyayari sa isang modular classroom setup, no? Pero next week hopefully we will have on September 21 we'll have initial kick-off kung saan i-introduce namin ang free printing para sa ating mga teachers dahil alam natin ang ating mga public school teachers ay nagkukumahog na sa pag-print ng ating mga module materials, no? And then we will set up a Wi-Fi hub, mini Wi-Fi hub kung saan anytime pwede sila maka-access ng internet connection. Pero limited lang ito, limited capacity lang ito kung saan maaari lang nilang i-download yung mga digital materials nila at maaari din nilang i-print sa ating staging area. Pero siyempre, nandun pa rin yung basic health protocols. So, limited pa rin ito. Okay. Kanina kasi, Roy, kanina nga unang discussion, ang mga nakakwentuhan ko kasi ay isang parent, isang teacher. Ngayon naman, gusto ko ding makamusta ikaw bilang isang estudyante, college student, no, na nag-umpisa na ang klase last week. Kamusta ba yung naging proseso ng pag-enroll mo at kamusta yung unang pasok na online ang mga klase, lahat-lahat? Madaming nangyayari, no? Madaming struggle sa panahon ngayon on top of limited internet connection. Alam natin yan sa bansa. Pero on top of this is mahirap yung naging registration ng ng UPLB particular sa SAIS na bumabagsak nagka-crash yung website and kulang yung slots, no? Lahat ng ito ng problemang ito ay nakuha ko sa registration period, no? And of course, dito sa pagbukas ng klase nung Friday, nung Thursday, nandun yung malaking adjustment. Yes. No, na kung saan dahil limited yung internet connection and then nakaka-overwhelm yung mga course pack at the same time na kailangan maging handa physically and emotionally. Hindi lang ikaw, kundi yung mga tao sa paligid mo. Kasi yung ibang subject ko, for example, it really requires space, performance space for speech communication and stuff like that. So, madaming kailangan ihanda. Medyo mahirap, pero kailangan. Kailangan at kakayanin bilang isang scholar at kasabay pa niyan bilang isang SK chairman. Ayan. Thank you, Roy. Mamaya babalikan kita, no? Magbibigay daan lang tayo ulit sa ilang paalala ng programa. Mamaya po kasama natin si Roy, si Mami Charmy at saka si Sir John. Sa pagbalik po yan ng Dito sa Laguna. Bilang isang proud isko, ang pairalang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong, ambag-ambag. Walang iwanan. Kaagapay ako ng UP.
At nagbabalik po muli ang Dito sa Laguna. Pagbati lamang po muli ulit mula kay Sir Philip D. Unigo. Shoutout daw po sa Unigo family, sa Dehuras family at sa Palis family. Mami Charmy, ang iyong husband nanonood. Hello. Ayan. Bati rin po sa programa si Zach Harvey Gordula. Ito po yung math wizard natin mula sa Lopez. Siya po yung ilang beses nang nag-uuwi at mag-uuwi pa ng gold medal para po sa karangalan ng ating probinsya at ng ating bayan ng Los Baños. Hi Zach. Hello. Na-interview na po natin siya sa ating programa a few seasons ago. Ayan, binabati ko nga rin po pala at gusto kong pasalamatan po ang ating mga health workers, lalong-lalo na po yung mga nurses na nagsasakripisyo at nagpapakahirap. Hello po, lalo doon sa mga nagbantay sa amin ng aking nanay sa LBDH po sa 4th floor. Hi po sa inyo. Ayan, ngayon po tuloy ang ating kwentuhan. Kasama ulit natin si Sir John, si Mami Charmy at saka si Roy. Hi ulit sa inyo. Welcome back. Ay, hello. Ayan. Kanina natanong napag-usapan na namin ni Mami Charmy yung kung paano yung preparation, paano yung mga dapat gawin bilang nanay. So Mami Charmy, paano mo planong i-delineate siguro yung mga oras o yung activities ni Sid? Kasi syempre nasa bahay na lang may thinking yung bata na dapat pag sa bahay, naglalaro ako, nagpapahinga, nanonood ng TV, ganon yung thinking. So, paano mo siya i-delineate na, okay, ganitong oras, aral. Meron ka bang setup na parang, pag tumungtong ka dito sa room na to, aral ka lang. Paglabas mo dito, pwede ka na maglaro. May ganon ka ba? Actually, ayun ang isa sa mga challenges sa magulang, sa mga parents ngayong new normal ng way of learning ng mga bata. As of now, ayun nga, nakausap ko na naman si Sid about that. And may extra room na rin for his learning. So, ipe-prepare ko yan. About sa mga other activities niya, tama ka dyan, Grace, na pag nasa bahay, iba yung comfort na binibigay ng bahay. Masyado kang at ease, ay mataho, wala may mga pahiga-higa. Yung tipong pagising mo, ang hirap kontrolin ng bata, especially ilang months ang scenario ay walang school. So, hawak yung oras for TV, for gadgets. Pero siguro one thing I'm really thankful about Sid is mabilis naman siyang kausap. And he can manage his own time. Kaya hindi ko rin siya masyadong ini-stress na, okay, ito yung dapat mong sundin. Si Sid kasi meron din siyang common classes. So, that's every Wednesday. Pero yung homework ng common is everyday yun, Miss Grace. Since he started common, ako kasi hindi ko rin siya masyadong pinush na ito yung specific time mo. Basta, within the day, you have to answer your assigned worksheet. Huwag kang mag-skip. If mag-skip ka man or tired ka, make sure the next day you would be able to answer the given worksheet. Hindi ako masyadong particular sa time. Ito yung time mo, given for that. Gawin mo yan ng ganitong time. Basta ma-accomplish mo siya, okay sa akin yun. Pero siguro ngayong setup ng modular, dahil masyadong na-twist ang lahat, I would give him specific schedule for the learnings na syempre incorporated pa rin dun yung mga playtime with cousins, yan yung mga gadget time, yung isa pa yung mga art activities niya. I believe naman kasi na ang learning ay hindi lamang puro libro. Magandang learning ang art activities, Miss Grace. So, ayun din, isang tip sa parents. Alam niyo, hindi kailangan maging magaling ang anak niyo mag-drawing or mag-color, but any simple activity na pwede mong ma-engage yung anak mo, go for it. Hindi necessarily maganda yung artwork niya, pero that's another activity na pwedeng gawin ng bata na gagamitin niya yung creative skills niya. Mag-iisip siya, hindi yung idle lang na nakatutok sa TV or sa gadget na, ayun, super challenging yun sa mga parents na paano ba ma-stop tong anak ko sa paggamit ng gadget kasi
nai-stress na, siguro pareho yung nanay na, tigilan mo na yung paggamit ng tablet mo or ng phone mo. Oo, nakikita ko yung mga pinopost mo na artwork ni Sid eh. Nakikita ko. Maraming mga ganong scenario na ngayon. So, matinding challenge sa mga magulang to, lalo na sa pag nagsimula na ang klase ng public schools ngayong October 5. Isa yan sa mga matinding kakaharapin challenges ng mga magulang. Paano ko divert yung attention ng anak ko na, anak, eto tayo ngayon, kailangan ng aral, okay, set aside mo muna yung gadget time mo. So siguro, ihanda natin yung mga anak natin. Tayo rin as parents, more patience this time. Hindi pwede mag-iinit yung ulo natin kasi bata yung kalaban natin. Alam mo yung pag ang bata na wala sa wisyo, iiyakan ka lang yan, pareho lang kayo ma-stress. So siguro, usap kayo, proper mind setting, okay, this would be the setup when school starts. So we have to cooperate, you have to cooperate sa akin, ako makikooperate sa'yo. Yan, para maayos ang magiging way of your learning for this school year. Yan. Bago ko tanungin si Sir John, may pagbati sa'yo, ang iyong misis, si Paulina Pesyado. Wow. Hi sa husband ko, John Emanuel Ebora. Baka Ayan, hello daw. Hi, tapos, yun lang. Ayan, Sir John, itanong ko lang, no? Kasi, kayo, kanina pinag-uusapan natin paulit-ulit, ano yung adjustments na ginawa ng mga guro, ano yung sakripisyo na ginawa ng guro para mapaayos yung sistema para sa mga estudyante nyo. So, syempre, meron din yung mga toll sa inyo, siguro sa mental health, sa physical health. So, paano naman ninyo ina-alleviate yung stress? Ano yung ginagawa ninyo bilang mga guro para naman, alam mo yun, hindi kayo mabaliw sa setup na ito? Ako, siguro, simula pa lang nitong school year na to, nagpalit na ako ng mindset. Parang siguro nag-transform ako bilang isang teacher. Kilala ko ng mga estudyante ko dati na medyo terror. Sorry mga estudyante ko nanonood. Terror ako sa loob, pero masaya yung klase. At ang isa sa mga dreaded activity nila is quizzes. Ayaw nila ng quiz ko kasi parang sobrang hirap daw, ganyan-ganyan. Ay, nababasa ko yun. Ang ginawa akong adjustment ngayon, since ang subject ko sa senior high school is philosophy and ethics, hindi siya objective more on subjective siya kung paano isa sa buhay. Bilang regalo na rin sa mental health nating lahat, ng teacher tong estudyante, ay tinanggal ko yung mga matitinding quiz and tinanggal ko siya. Kasi para sa akin, sabi nga ni Ma'am kanina, ni Ma'am Charmy, paano ko makasiguro na yung bata ang naggawa? So, ito pang mga senior high school, magaling tong mga to sa mga pinagbabawal na technique sa school. Magaling yung mga yan. So, ginawa ko na lang is, in lieu of those things ng assessment, gumawa na lang ako ng parang forum discussion through the comment section sa Facebook group. So parang yun yung doon ko malalaman ng kanilang natutunan, kung may tanong sila sa mga classmate nila. So yun yung ginawa kong parang isa sa mga adjustment. Isa pang ginawa kong adjustment, sabi ko kanina, yung parang sa sarili ko na ako ay nagpalit anyo, sort of, is humaba pa ang pasensya ko sa mga estudyante. Imbes na ma-stress ako, dahil ako ay mainitin lagi ang ulo before, inabahan kong pasensya. Take this for example. From time to time, may mga estudyante ako nag-chat sa akin, Sir, pwede po bang hindi po muna ako makapagpasa kasi wala pa po akong load. Hindi po ako makakapagpasa ng activity, wala po kaming internet. Ako nung estudyante ako, naranasan ko na wala akong nung high school ako hindi makapag-exam kasi walang pan-tuition ng magulang ko. And then I told my students, sino ako para tumanggi? Kasi alam ko yung walang-wala. Alam ko yung karanasan ng walang-wala. So para sa ikapayapa ng ating mga sarili, ang haba ngayon ng pasensya ko sa mga estudyante, kung instead of 1 week yung deadline, ginagawa kong 3 weeks minsan, sige na, oo na, para tayo ay medyo payapa. And then stress reliever, kasi mababa naman yung mababaw kasi yung kaligayahan ko. Since ako ay galing seminaryo, ako ay 8 taon doon bago ako naging teacher. Father. Kulong. Yan, father. Kaya father ang tawag sa akin ni Grace. Kasi immediately after MSI, nung elementary, pumasok ako ng seminaryo. So, mababaw yung kaligayahan ko. Sanay ako na-isolated. Sanay ako nakakulong. Kaya nung nag-ECQ, okay lang sa akin. Hindi ko masyadong hinahanap yung labas.
Stress reliever, I make sure Netflix na lang siguro, ganun. Nanonood ako ng series with my wife. And then, exercise din. Buti may mountain bike ako. Nagbabike ako sa palibot ng Los Baños. Yun lang. Tapos, hanggat maaari, wag mong dalhin yung trabaho sa bahay. Para sa mga teachers, kaso nasa bahay tayo ngayon, ano? Pero hanggat maaari, kapag nasa kwarto ka, isang spot sa bahay mo, that's your teacher time. That's your teacher self. When you go out of that room, that's your husband self. That's your son or daughter self or kung ano man. So, ganoon na lang po. Mag-transform na lang po para sa ikakapayapa ng ating mga isip. Ano po? Yun lang po, ma'am. Sir John, wait lang. May pahabol na maikling question lang. Kanina pinag-usapan namin ni Mami Charmy yung extracurricular. So, paano daw sa school nyo? Meron pa ba kayong mga extracurricular at paano nyo ginagawa? Pangit mag-intrams ngayon kasi online. So, gagawin natin na intrams. Magmo-Mobile Legends tayo, ano. Hanggat maaari, wala muna ngayon. Tinanggal muna namin. Nakakapanghinayang nga. Kasi ang dami namin mga galing na players ngayon. Ang dami naming athletes na lumipat sa Liceo kasi, huwag kayo, napapanood na ibang private school. Isa sa ang Liceo sa pinakamalakas ngayon sa Los Baños na private school sa sports. Ang problema, walang contact sports ngayon. So, anong gagawin natin? So, aral muna tayo and hopefully, fingers crossed, and with God's grace siguro, sana by next year, yung mga na-miss natin, intrams, acquaintance party, kung ano man, sana, hopefully, sana. Next year, sana. Oo nga. Sana. Fingers crossed. Ayan. Roy, ito na lang. Tanong ko sa'yo. Bilang ikaw ay bilang isang estudyante, tas narinig mo na yung kwentuhan kanina, tapos ikaw pa ay SK chairman. Palagay mo, ano pa yung pwedeng gawin siguro ng pamahalaan para mas mapadali pa or mas mapabuti pa yung sitwasyon natin ngayon? Kasi medyo mukhang magtatagal pa ito. Siguro, kailangan ng matibay at malinaw na suporta sa ating mga teachers, particular sa mga public school teachers. Napakahirap i-communicate ng lahat ng bagay sa parents, sa students, lalo na sa mga community na malalayo. For example, sa Barangay Dila, meron kaming mga community na aabutin ng 30 minutes walk from the highway at walang kahit anong means ng transportation. So, kailangan tulungan ang mga schools, kailangan tulungan ng LGUs, ng FAs, at of course, ng community mo. Na kailangan maging aware na ganito yung setup na para mag-work hand-in-hand yung distance learning ng implement ng network. Ayan. Tama, agree ako kay Roy. At saka, totoo, meron ngang mga lugar na gano'n. Napuntahan ko actually yung lugar sa Barangay Dila na ganong kahaba yung lakad namin. Pawis na pawis ako bago makarating dun sa community. So, totoo po yan na kailangan lahat tayo aware sa sitwasyon ng isa't isa para din makapag-adjust tayo at matulungan natin ang isa't isa. Kaya sa puntong ito, gusto ko lang pasalamatan ng ating mga naging bisita, si Roy, si Sir John, at saka si Mami Charmy. Thank you po for your time at sa pag-share ng inyong experiences at saka mga natutunan sa sitwasyong ito. Thank you rin. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama.
sa Laguna, tayo ay sama-sama. Nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Pagbati lamang po mula kay Karen Season Gordula. Ito po yata yung lola ni Zach, no? Thank you daw po sa pagbati. Ingat po sa ating lahat. Hello po, lola. Ayan. Bago po tayo magtapos, bibigyan lang po natin ng kaunting oras si Roy para naman po ma-plug niya at maimbitahan po niya kayo sa donation drive po ng kanilang proyekto. Roy? Ayan. Go ahead. Muli ako po si Roy Padri ng ang project head ng Project Karunungan, no? Iniimbitahan po namin ng lahat na bisitahin ng Facebook page ng Project Karunungan at ng Sangguniang Kabataan. At dito po natin makikita ang donation drive ng Project Karunungan para sa ating mga estudyante, mga magulang at mga guro. Para po sa darating na pagbubukas ng klase para sa isang magandang distance learning setup at para sa handang bukas, sabi ng DepEd. Maraming salamat. Ayan. Pwede po ninyong bisitahin yung kanilang Facebook page, Project Karunungan. Ganon din po yung Sangguniang Kabataan ng Barangay Dila, Bay Laguna. Tama ba ko, Roy? Yes po. Okay. Maraming salamat, Roy. Ayan po. Napakarami nating napag-usapan. Napakarami po natin na pag-usapan na pagkwentuhan ngayong umaga. Ang dami pong binahagi sa atin ni Mami Charmy, ni Sir John at saka ni Roy. Point of view po ng isang magulang, ng isang guro at ng isang estudyante. Siguro po yung napulot ko sa kwentong ito o sa mga usapang ito, mga iiwanan po sigurong mensahe. Sa pamahalaan po natin, nawa po ay magkaroon pa tayo ng mas maraming proyekto na tututok hindi lamang po sa ating mga estudyante, pero ganoon na rin po para sa ating mga guro na patuloy na nagsasakripisyo para po sa ikabubuti ng pag-aaral ng mga kabataan. Ganoon na din po sa mga magulang na nangangailangang matinding mag-adjust ngayong panahong ito. Iiwanan ko po sigurong message sa ating mga magulang bilang ang dami niyo pong adjustments, ang dami niyong babalansehin sa panahong ito bilang mga magulang, may bahay, nagtatrabaho at ngayon ay magiging guide pa po kayo ng mga anak ninyo. Sa atin pong mga guro na patuloy nga na nagsasakripisyo at nag-a-adjust para po sa mga schedule din ng mga bata, sa mga kakayanan ng mga bata. At para sa mga estudyante na hindi naman kailan na bago sa atin yung blended learning kasi sanay tayo na face-to-face, no? Ito ay nabasa ko sa social media, isang maikling quote, be kind to others, but most especially be kind to yourselves. Kasi hindi basta-basta itong ating pinagdaraanan at pagdaraanan pa sa mga susunod na araw, linggo o mga buwan o baka nga taon pa. Kaya suportahan natin ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating episode ngayong umaga. Kung kayo po ay nakatutok pa rin hanggang ngayon, maraming salamat po. Inaanyayahin po namin kayo na kung kayo ay may mga komento, reaksyon o suggestion, i-comment po yan sa ating page o kaya i-message nyo kami sa aming official Facebook page, facebook.com/Dito sa Laguna. Muli ako po si Grace. Magsama-sama po tayo sa susunod na episode sa Lunes sa ating programang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na